Paano niyo po ba na ano 'to, na natumbok na itong si Franco Mabanta sa isang entrapment operation? Well, nakatanggap po ng reklamo yung aming OCTD na yung isa po sa aming service unit sa NBI na meron nga pong humingi ng malaking halaga kapalit ng hindi paglalabas ng publication or isa pong video laban po sa dating speaker Martin Romualdez. Ang nagreklamo po rito yung isa sa mga tao ni si speaker, siyang parang naging complainant, naging basihan. At nung minonitor po namin, tiningnan po namin kung talagang totoo yung paghihingi ng pera kapalit ng hindi paglabas ng publication na to. May mga series ng tawagan. Noon na po nakumbinsi ang National Bureau of Investigation, yung ating mga ahente, na meron talaga positibo na talagang nangihingi kapalit po na hindi niya gagawin yung paglalabas ng publication na to. At ginawa po natin, nag-set up tayo ng entrapment operation na hapon po, yun ikinasa, una pong pag-uusap, 5 o'clock, lumipat hanggang inabot po ng gabi. At doon na po nag-positive nung tinanggap na po yung mga marked money na dala-dala po ng ating mga ahente. Doon na po nahuli si Franco Mabanta, kasama po may 4 pong personalidad na kasama po. Okay. So, mismong si Franco Mabanta, tinanggap niya yung pera? Tama po ba? Opo, 5 po sila na mismong nahuli doon sa kwarto kung saan po dinala yung pera. Okay. Paano po yung sequence, no? Paano yung naging yung transfer of money from Ano the po oo. cash po Sige to, po. nangyari, may dala pong maleta. Nakamaleta po yung mga pera po na gagamitin. At sa totoo po, nang nangyari, medyo naging mahirap po Buti na lang at I have to commend yung pong mga nag-execute nito. Ang una po dapat na drop off point isang hotel sa Makati. Tapos sabi, hindi dito lilipat. Nung sinusundan po siya, pumunta pa siya nung kabilang hotel, umakyat, lumabas doon sa kabilang ibang pintuan. Tapos sabi, maghintay kayo, 20 minutes, may magte-text, bibigyan kayo instruction, hanggang sa nakarating po ng Pasig. At doon na po na-deliver talaga yung pera. At doon na po nag-positive. Ngayon, para na rin po sa kaliwanagan ng lahat, kasi may mga nakikita po tayong nagtatanong, nagkukomento. Kanina po may isang programa na may isang profesor na guest na kailangan ipaliwanag saan galing yung pera, asan yung pera ngayon. Alam nyo po, sa law enforcement po, yung 75 million, hindi po kami nagdadala ng ganoon. Yun po ay ayaw lang naming i-vulgar na sikreto na ganyan. Kasi po, yung pera na gamit-gamit po dyan, mga mark money po yan. May Okay. sistema po tayo dyan. At hindi po galing kay speaker yung pera na yan. Wala pong ganoon. Ang nagpo-provide po dyan mismo ang National Bureau of Investigation kasi yun po yung tinatawag namin na mark money po. Clarify Ito ko po lang, yung no? Hindi talagang talaga bang 75 million in cash yun? Or ang ano lang demand yun? po, 350 million ang una. Hindi, I mean yung pera Tapos, pong ginamit yung mark opo, money. ito nga Talaga po, bang 75? nagtawaran po, naging 300, tapos 4 installment, kaya 75 million yung representation. Pero yung dalang pera po doon talaga na magagamit, na pwedeng commercially exchange, hindi po ganun, hindi po 75 billion. Medyo nagulat ako na meron pa nagduda ron. Kasi kung mark money, miski naman sa pelikula ng unang panahon, hindi naman talaga yung full worth ng dinidemand. Di ba usually ibabaw lang yon, tama ba? Ano, Sir Christian, alam mo na, baka ginagawa na naman ng istorya, alam niyo naman po Ayun nga po yung nakakalungkot dito. At ako po, siyempre, sabi ko nga, I always commend the men and women of NBI. Napaka-professional po. Sana naman po yung ating mga kababayan, instead na hindi na po namin hinihingi na i-credit sila, purihin, wag na lang pong i-discredit o i-dishonor yung maayos na trabaho po ng mga taga-bureau. It's very unfair Okay. to the men and women of the Bureau na nagtatrabaho ng maayos, gagawan pa po ng istorya for their own political gains. Ano po? Okay. So, kasi may nagsisirculate na affidavit ng complainant representing former Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ang date nung kanyang reklamo was May 5. So, kahapon. Okay? So, Yung, kailan sila nagreklamo specifically? ang reklamo po talaga, 2 weeks na po yan na ikinakasa. Okay. Yung pong sigurong nagsisirculate, although I don't want to give
na yun at ginamit siya kasi po, I don't want to violate the data privacy doon nagreklamo. Hindi po dapat lumalabas na ganyan yan kasi on process po bali sa piskalya. But just the same, kung yan po yun, pwede po yan sa law enforcement po, sa prosecution, yung pong written document na affidavit na isasubmit for inquest, dated, pwede po na dated yan. Kahit ngayon po Okay. i-date or kahapon i-date. Pero yung investigation sheet po niyan, naka-reflect naman po dyan kung kailan talaga nagsimula po yung reklamo. So that was 2 weeks ago lumapit sa inyo itong representative ni Opo. Martin Romualdez. Opo. Okay. Ano yung mga Opo. pinakitang katibayan na nag-extort nga ng pera? May, Di may umano mga sa text kanila. message, may mga text message po tapos clip ng video na yun na yung sinasabi na ito yung gagamitin. Tapos nagkaroon pa po ng conversation na naka-speakerphone sila, naririnig po ng mga nung mga nag-iimbestiga po. Ito yung nag-circulate na nire-record yung naka-speakerphone na tawag tas ang pangalan Franco Mabanta. Opo, at saka boses po niya yung lumalabas na doon sa kwan. Pero di ko nga rin po alam ba't may nagli-leak na ganyang mga conversation dahil sa parte po ng NBI hindi po namin inilalabas yan. Okay. So, very, very positive kayo na mismong si Franco Mabanta yung nanghihingi ng ganito kalaking halaga in exchange for not publishing or posting that supposed damaging report against Romualdez. Well, nung nag-uusap po, nag-imbestiga, wala pang name na Franco Babanta, ano po. Nung sinusurveillance na tinignan yung picture, nakita yung social media, na-identify na po siya. Tapos nung kukuhaan na po ng pera, hindi pa nga siya kaagad-agad, lumutang lang po siya, pero nung sumunod yung, di ba series nga po, hindi pa siya lumutang. Nung pumasok na po yung pera, dinala na sa loob ng kwarto kung saan po i-drop off, nandun na po siya pagpasok po ng ating mga reading, ng mga team po natin ng ahente po. Okay. Yung representative ni Martin Romualdez, ano raw yun, paano raw siya naging connected doon sa mga taga PGMI? Bakit siya yung Sa, kinontak? sa kanya po ini-refer ang nangyari po nito, siya yung naging point person, siya yung kausap. Parang siya yung nakipag-usap. And ang alam po natin dito, kilala din talaga siya ni Franco na alam na tao po ni Speaker Romualdez. So, to be clear, si Franco yung lumapit dun sa tao ni Speaker. Well, yun po yung lumalabas sa investigation kasi nga sabi, last year nangyari na po yan. May gano'n na, tapos binuhay ulit. So ibig sabihin, kung may lalabas man na video na yun, dapat lumabas na nun. Kasi sabihin, gawa na po yan nung 1 taon pa or months ago. So parang ang naging develop ng jury rito, mukhang ginawa talaga to extort para po pagkakitaan po. Yung, what do you mean ginawa? Yung videos, yung series? Yung video po na sinasabi na series siya. Sa totoo po, yung buong series, hindi pa nga lumalabas. Ngayon po, we are holding on to their gadgets. Baka doon namin po makikita to. Mm-hmm. Okay. Pero yung gusto ko lang, paki-explain po yung binabanggit nyo. Sabi niya medyo, it took a while bago nyo natuntun itong si Franco Mabanta for that particular and trumpet operation. No? Paano po ba yung naging galaw doon? Sino yung unang kausap nung official ninyo? Tapos paano natumbok exactly? Tsaka paano tinanggap ni Franco Mabanta? Ang yung sa reklamo po, nagreklamo nga po mismo sa company speaker, yung pong nag-execute po ng affidavit of complaint. Na of course with the imprimatur of former speaker. Tapos nung nasundan na po yan, yung mga text na pinakita sa aming mga ahente, pati po yung sinasample na video. Tapos may series of call na nga po na ang kausap na-identify later on na si Franco Mabanta. Nag-set nga po ng date kung saan yung delivery. Actually, sa recollection ko, parang may una pang date tapos na-move. May isang lugar na-move. Hanggang sa nagkasundo yung pagkikitaan na lugar, dala-dala na po yung mark money ay doon sa isang hotel po sa Makati. Ngayon sabi, hindi tayo pwede rito, maraming CCTV. So lumipat. Basta sa tawagan niya na? Sorry, tawagan po yan. Tawagan niya. Ano na po, nagkita na po. Nagkita na, lumutang na. So sabi, hindi niya kinuha, pero magme-message, magte-text kung saan magkikita. So yun na nga po, lumipat na, may sinusundan na po siya ng mga ahente natin. Hindi niya alam na nasusundan na po siya. Lumipat ng hotel, umakyat, lumabas. Tapos later on, nag-text sa Pasig na, pinapuntang Pasig at magbibigay ng instruction later on after 20 minutes daw. So nagantay, actually medyo lumagpas sa 20 minutes, pumunta na po doon sa lugar na pagkikitaan. At doon na din na po yung pera.
nung binigay yung pera, tapos sinundan ng mga ano kung saan dadalhin yung pera sa isang kwarto doon sa pinagkakita ng establishment, at pinasok na po ng mga ahente, nandoon na po si Franco at yung apat na kasama niya. Sino unang tumanggap? Yung mga kasama ni Franco Mabanta Yung mga o, kasama po si niya, Franco mismo? tapos nung bubuksan na po doon sa kwarto, nandun na si Franco. So technically, kasama rin siya sa tumanggap ng pera na yun dahil yung consummation, pag delivered, dadalhin doon sa loob ng kwarto yung pera po. Okay. Nasaan na po ngayon ito si Franco Mabanta at saka yung apat na kasama niya? Well, na-inquest na po, na-inquest. Late po nangyari yung inquest gano'n na online inquest. So ngayon po, we are under the custody ng NBI dito po sa aming opisina sa Pasay pa po. Kasi we are expecting that tomorrow will be makapag-bail na rin po itong mga to. Mag-issue na rin siguro ng court ng bail. So yung logistical po namin, instead na ita-travel pa namin dahil inabot po ng gabi, minabuti po namin na for the security po, both the group and our agents, doon na po muna sila binabantayan. Mga magkano po kaya ang bail yan? Usually, pag extortion of that magnitude. Ano po yan depende sa re-recommend ng piskal sa discretion. Pero actually yung case talaga nito is ang ipinasok namin robbery with intimidation po in relation to Republic Act 175, yung cyber. So magka-qualify po yan, tataas yung penalty, baka magiging parang prison mayoral to prison correctional, parang ganun po. So baka medyo mataas-taas po siguro yung bail na ibibigay po dyan na i-recommend. Okay. Bukod po rito sa 5, no, sa pangunguna ni Franco Mabanta, meron pa po ba kayong balak kasuhan? Meron pa po kasi continuing investigation kasi na-identify po natin to na parang may conspiracy parang may may unity of purpose. Sabi ko nga, pag inimbestigahan natin talaga, yung video was prepared, was made last year. So, kung ang intention ay ilabas talaga at gagamitin na materyales para po sa isang expose, dapat na ilabas na. So parang ang nakitingnan po talaga namin dito, calculated po yung moves lahat na talagang gagamitin para manghingi po ng pera. Okay. Doon po kasi sa nagsisirculate na complaint affidavit ng tao ni Martin Romualdez, pinangalanan yung isang anchor daw ng network na yan, si CJ Opo. Hero. Opo, Itong nakita CJ ko. Hero na ito, pati po ba ito kakasuhan? Well, yan po yung anggulong pinag-aaralan, kaya kami naman po, we reserve a right to file additional charges to additional individuals pagka nabuo po namin. Kasi again, we are guided by Memorandum Circular number 20 ng DOJ na once we file cases, kailangan po naka-align kami ron sa quantum of evidence na requirement na yung reasonable certainty of conviction. So pinag-aaralan po, kinukumpleto po namin. Ito yung nagsimula ng panahon ni ni Secretary Boying Rimulya. Tama po. Reasonable Tama. certainty of conviction. Opo, Okay, so meron pa kayo ibang Circular kakasuhan 20 dito? po. Well, Okay. nilagay po namin doon, may mga John Does and Jane Does po kung sakasakali po.